very proud ko subong kay amo na CDW na si Ma'am Maylin Aquino Vargas. Mahal sa magtudlo sa mga kabataan, labi na gid mahal sa magluto para sa pagkaon sa mga sinakop ng mga kabataan sa daycare center. Very supportive ng council zone 1 sa iya subong kay kuno niya klananon matag ba kami para mabulig na siya para matigayon na iya na ginahandom para may isa ka model sa siyudad sang Cadiz. Very happy gisikap ba na qualified man gid si Ma'am Maylin na kay idol sa trans sa mga kabataan. Kag very beautiful gisa na teacher sang daycare worker. Kag mga nanay sa dalom nalipay mas mong siya, kay very supportive man sa mga kabataan. Kag subong happy man gid subong mga nanay sa dalom da. Gaway man sa kila pabayan yung mga kabataan kay ilo nalipay sa pagtudlo sa maayo gid para sa future sa mga estudyante. Bali, ang pagkakilala ko kay Ma'am Maylin, she is dedicated sa iya trabaho halin pa sang kinder bata ko antes subong duwa na ka professional diri gina di sa iya halin sang pagsugod kinder. Kag nakita ko ang obligasyon ang pagbuligya sa among nga komunidad labi na gid kun may mga affair diri sa barangay, siya ang automatic namon nga ginakuha nga maging MC. Kag ang pagkilala ko sa iya bilang education chairman sang ligad nga mga past years, ako ang sa education, bali nakita ko ang pagbuligid kag pagdedikar siya trabaho. Kag nakita ko nga ang iya tanan nga pinangtudloan ng mga kabataan halos professional na tanan kag ila good relation sa amon nga komunidad. Labi na gid ako duha ka bata, nakita ko ang ila nga pagbuligya sa amon pag-raise up sa ako mga bata. Hello, good day everyone. I am Sandra Yanson Villarosa, a junior high school teacher and a mother of 3 beautiful angels. At ang dalawa doon ay kambal. Alam nyo, every time na pag-uusapan yung journey ng kambal ko, hindi pwedeng banggitin ang pangalan ng kanilang preschool or daycare worker na si Ma'am or Teacher Maylin Aquino Vargas. Siya kasi yung naging teacher or preschool teacher ng dalawa kong twins. At alam nyo, grabe, ang galing talaga niya. Naalala ko pa noon, sobrang likot ng mga anak ko. Hindi sila marunong magsulat o magbasa at wala pang focus. Pero sa tiyaga ni Teacher Maylin, natuto silang humawak ng lapis, magsulat ng kanilang mga pangalan, at magbasa ng mga salita. Ang pasensya at creativity niya ay ibang klase. Hindi siya napapagod magturo at laging may paraan para matuto ang mga bata. Sabi ko nga, as a teacher myself, saludo ako sa kanya. Kasi, hindi lahat ng guro ay ganoong level ng dedication at puso. Hindi lang niya tinuturuan yung mga anak ko academically, kundi tinuturuan din niya silang maging mabait, may pakikisama, at may respeto sa kapwa. At ngayon, tingnan nyo naman, my twins are already in their 3rd year college, both taking up nursing. Imagine, yung mga batang tinuruan niyang magsulat ng ABC at magbilang ng 1, 2, 3 ay ngayon nag-aaral na para maging future nurses. Kung iisipin mo, ang laking parte ng success nila ay hindi dahil sa iba, kundi dahil sa pundasyon na itinuro ni Teacher Maylin. Kaya, kapag tinatanong ako kung sino yung mga taong may malaking ambag sa journey ng mga anak ko, hindi pwedeng hindi ko banggitin ang pangalan niya. Teacher Maylin is not just a good teacher. She is an excellent, inspiring, and loving teacher. At habang buhay kaming magpapasalamat sa kanya. Teacher Maylin,
The success of my twins will always carry your fingerprints. Thank you for being part of their journey. To my very first teacher in our Barangay Daycare Center, Ma'am Maylin Vargas, I will always be grateful to you. You were the one who patiently held my little hands as I first learned how to write, how to count, sing, play, dance, and dream. You gave me not only the knowledge, but also the comfort, love, care, and that made school feel like a second home. I may have been just a little kid back then, but the lessons and the values you taught me have stayed in my heart until now. You were one of the first people who showed me the beauty of teaching. And because of you, I found courage and inspiration to become a teacher myself. Today, as I stand in front of my own students, I carry with me the seeds you planted long ago. I hope to give them the same love, patience, and encouragement that once you gave me. Mom, thank you so much for being one of the reasons why I am who I am today, and why I am proud to be a teacher. Ma'am Maylin, you are valued, you are appreciated, you are remembered, you are our dream, our hero, and forever our teacher back then when we are in our kindergarten. With so much love and respect, this is your former student, Ma'am Charmaine Bicon Trivida. Isa ako sa mga naging student ni Ma'am Maylin Vargas. She is one of my idol teacher because she is so kind, understanding, and patient to their student. Subo nga kon bata sa iya ko ginpa-eskwela kay I know she is enthusiasm for teaching. Ako po si Reverend Father Ricardo Casipong Buron, one of the assisting priests here at Santo Niño Parish, Cadiz City, under the roof of the Diocese of San Carlos. Ako po ay lubusang nagpapasalamat po kay Madam Maylin for having this courage, for having this desire and commitment to serve our Lord Jesus Christ here in this parish. Imagine for 37 years na po siyang patuloy na nagserbisyo po sa Panginoon. And in fact, marami po siyang pinasukan ng mga religious organizations, and she's one of the members or officers sa mga religious organizations po natin dito sa parokya. At malaking pasalamat po namin sa kanya dahil marami po ang natutuwa at isa na rin kami mga kaparian sa buhay niya dito. Kaya masasabi naming idol din namin si Teacher Maylin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good day everyone! Ako po ay si Teacher Maylin Aquino Vargas, former Aquino po ng Barangay Zone 1 Proper Daycare Center, Cadiz City. Ako po 58 years old na po at ang educational attainment ko po ay third year college in commerce and education po sa PNU Cadiz City, daycare worker pa noon. So ngayon, child development worker na po ang tawag sa amin. So, ang length of service ko po ay is 37 years na since nag-start ako ng 1988 up to the present. No? Ako po ay naging isa ring board member ng Child Development Workers Association of Cadiz City
incorporated kasi po ako yung nag-facilitate na para mag-SEC po ang aming association. As child development worker po ay nagsisimula ako noon sa medyong nipahat lang at saka yung bamboo lang yung center ko at hindi pa po masyadong na-establish kasi noon ay UBSP sponsor po kami. So, tumatanggap kami ng it's only 350 hindi matawag na salary, it's an honorarium. So, it's 350. That was 1988 nang nag-start po ako. At saka po, ngayon ay medyo naging level up na kami. Ito na yung pong center ko na nagsimula po ako sa mahirap. Hindi pa naging concrete yung center ko. At saka yung mga bata ko po ay ngayon naging professional na sila. Na-encourage ko po yung mga parents ko kasi dati noon gusto ko na pong parang mag-give up na rin ako sa trabaho ko kasi kunti lang yung salary namin at parang hindi kami mapupuhay noon. So, nag-apply po ako for Canada at pasado rin po ako. Kaya lang, siguro hindi po ako para doon kasi yung commitment ko at saka yung passion ko as child development worker na ngayon ay yung pagmamahal ko sa mga bata. Yung parang dito ako naging masaya kahit kunti lang yung honorarium na natanggap namin, pinagtiis ko kasi po ito yung nagbibigay lakas sa akin kasi ang mga bata po ay parang nagbibigay ng lakas sa akin, bibigay ng kasayahan sa akin, yung parang doon ako kumukuha ng energy ko sa kanila kasi napamahal na rin nila ako. So, ang dami ko na ring mga bata na nandoon sa abroad na ngayon ay nang nagsusupport din sa akin, yung nasa Japan, sa Dubai, at saka sa Maryland. So, nagbibigay po sila sa akin ng konting support. Masaya na ako ngayon as child development workers at naghihintay na lang po ako na makarating ako ng 65 at saka yung as government na kasi assignment order na kami. So, medyo level up na rin yung salary namin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hanggang ngayon ay binigyan niya ako ng lakas para maging patuloy akong child development workers sa mga bata at sa mga parents na very supportive. So, yung salary ko ngayon is assignment order. Kag ang mga facilities na ito ay sinusupport po ako ng mga parents ko, ng barangay council, CSWDO, LGU, at saka yung private sector barangay council, kag sa mga individual. At saka yung supplemental feeding namin, no? Yung supplemental feeding namin, natutuwa yung mga bata. Sabi nila, Ma'am, ang sarap. Kaya parang nai-inspire talaga ako sa kanila kasi alam nila pag si Teacher Mylene ang nagluluto, talagang masarap yung pagkain nila at saka marami silang makakain. Yung involvement ko pa rin yung sa church ko, ang dami ko pa rin responsibility sa mga church, no? So, hindi ko pwedeng maiwan yun kasi doon din ako kumukuha ng lakas, ng effort sa Panginoon natin. Kaya, yung talent ko ay binigay ko rin para sa Panginoon. Kaya, nagsiserve po ako as lector and commentator. Tapos, sabi nila, parang mag-give up na ako. Ang daming trabaho as child development workers. Hindi basta-basta. No worries, kakayanin ko lahat. Maibibigay ko lang kasiyahan ang mga bata. At saka yung commitment ko, yung passion ko para sa kanila. Kasi sila nagbibigay ng kasiyahan. Sila yung nagmamahal ako sa kanila at binabalik pa rin nila sa akin ang pagmamahal. So, very inspiring po ako na magsiserve din sa kabataan at lalo na rin po sa church. So, thank you so much. Thank you, and God bless us all.